Update sa cash assistance sa mga tsuper at operators sa Region 10 ating tatalakayin kasama si Regional Director Aljo Bendijo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10. RD Bendijo, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Cheryl and Joshua. Magandang tanghali, Pilipinas. RD, ano na po ang pinakahuling update ng LTFRB Region 10 sa pamamahagi ng cash subsidy para sa PUJ operators at drivers sa Northern Mindanao? Cheryl, hindi lang public utility jeepney itong PUJ ang sakop. In fact, kasama ang modern UV Express, ang traditional UV Express, mga bus, public utility buses, mga taxi, TNVS at school transport. As of April 1, around 8% na ang national allocation ang na-disburse for Region 10. Ito'y katumbas ng humigit kumulang 69.3 milyong piso and noong April 8, 1.25 milyong piso out of 1.405 million pesos ang ating napaimahagi sa 250 taxi drivers out of 281 total listed taxi drivers for cash payout since 3,112 taxi beneficiaries, mga operators and drivers ito have been paid through other payment methods tulad ng bank transfer, GCash, fuel subsidy cards at meron din 5,000 pesos sa bawat qualified beneficiary. Ito sa gabay pa rin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ganoon din ni Secretary Banoy Lopez at ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Okay, RD, sa Cagayan de Oro City, dito po sa lugar na ito, mahigit 1,000 operators at drivers na nakalista. Kumusta po yung naging validation natin at finalization ng listahan at paano po natin nasisiguro na hindi mauulit yung mga nangyayari maging dito sa NCR na may mga nagreklamo na hindi nakakatanggap ng mga ayuda? Joshua, nasa more than 11,909 beneficiaries na ang validated dito sa Region 10. Pero patuloy pa rin ang ginagawa nating vetting process, ang validation at updating ng listahan. At inaasahan na ito'y madadagdagan pa habang may mga bagong mga validations and missions. Ang ating goal dito, walang maiiwang qualified beneficiaries. Yan ang mahigpit na tagubilin ng Pangulong Bongbong Marcos dito din sa LTFRB. Yos? Okay. RD, ano naman po yung magiging hakbang kung merong mga driver o operator na hindi nakasama sa initial list pero kwalipikado naman? At kamusta rin po yung koordinasyon ng LTFRB sa DSWD para sa maayos na payout? Okay. Ulitin ko lang, combination nito ng bank transfer and digital payout, GCash sa Maya, controlled cash distribution, may mga identify verification, master list matching din, and real-time tagging. Isang beses lang makakatanggap. Ngayon, napakaigpit kasi ng Commission on Audit. Kapag wala ho sila sa listahan, ang sinabi ko sa kanila kahapon ay mag-enroll sila sa GCash. Yan ang pinakamainam talagang gawin para diretso na lang sa kanilang mga accounts ang ayuda na nanggaling sa pamahalaan. May problema pa rin dahil ang ilan, luma yung mga cellphone nila at nahihirapan daw silang mag-enroll dito sa mga e-wallet. Hindi kasi pwede sa anak, hindi rin pwede sa account ng asawa nila, no? Sa kanilang misis. Dapat sa kanila talaga. So, kami naman dito sa LTFRB ay tutulong sa kanila, mag-assist sa kanila para sa ganun makapag-enroll talaga sila ng kanilang GCash. Ngayon, kung hindi talaga, magkakaroon kami ng second batch by next week siguro, patuloy verification para i-cash out na lang namin yung 5,000 pesos. Okay. Sa inyo naman pong assessment, RD, sapat po ba ang ayuda para sa mga operators at drivers para makatulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo? At paano po sa tingin niyo makakatulong ang subsidy na ito para maiwasan ang pagtaas ng pamasahe o paghinto ng operasyon ng ilang public utility vehicles? Joshua, linawin natin uli ha, hindi lang ito PUJ,
lahat ng PUV sectors at covered, pero hindi lahat ng types of service denomination ay nasa Region 10. So hindi sapat yung bilang ng long-term solution, pero malaking tulong ito para pangdagdag ng kanilang operation cost. Nakakatulong maiwasan ng biglaang taas pasahe at nakakatulong na at least man lang ay maiwasan ang pagginto ng kanilang mga operasyon. Okay. RD, may plano po ba ang LTFRB Region 10 na magrekomenda ng karagdagang tulong kung sakaling magpapatuloy pa ang pagtaas ng fuel prices? Ang utos sa atin ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ni Secretary Banoy, hindi lang ito una, no? Hindi lang ito unang ayuda, kundi multiple waves of ayuda ang ating ipamimigay sa kanila. Kaya't tayo umaasa sa na meron pang karagdagang pondo dahil sa ngayon kasi ay suspended pa ang provisional fare increase. So yun lang ang pwede nating maibigay sa kanilang ayuda. So inaantay lang natin ang kung anumang abiso na magmumula sa Central Office ng LTFRB maging ng DOTR. Alright, RD, mensahe nyo na lang po sa ating mga operators at drivers dyan, partikular sa Region 10. Sa ating mga drivers at operators, patuloy po ang pamalaan sa pagtulong sa inyo. Ito'y alinsunod pa rin sa direktiba ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa patnubay pa rin ng ating kalihim na si Secretary Barney Lopez and Chairman Vigor Mendoza II. Walang driver o operator ang maiiwan at lahat po ng qualified na mga beneficiaries ay mabibigyan ng ayuda at tinitiyak din na po natin na ang implementation ay scam-free. So makikipag-ugnayan po lamang kayo sa opisyal at tanggapan ng LTFRB at sinabi ko na, Josh and Cheryl, open door policy tayo dito sa LTFRB Region 10. Araw-araw pwede niyo po akong bisitahin dyan, pumunta lang kayo sa opisina at tayo'y makikipag-usap sa kanila kung anumang mga problema tinaing na kanilang kinakaharap. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Regional Director Aljo Bendijo ng LTFRB Region 10. Thank you, RD.